sinasabi ni Trump na parang wala namang restriction yung US pag nag-i-import from all over the world. Pero yung mga ibang bansa, meron silang mga tax na ini-impose pagka nag-i-import sila ng mga produkto galing Amerika. So, sabi ni Trump, ayan, gagawin niyang reciprocal, no? O kung ano man yung import tax ng bawat bansa around the world, hangga't maaari tatapatan nila yon. Eh ngayon sa China hindi pa tapos, nag-aaway pa sila ng US, tumataas pa yung tariff. O yung tumataas pa. Gantihan sila, gantihan kasi ang retaliation ng trade war. Magiging mahal sa mga citizens sa bawat bansa, no, pag nag-aangkat sila sa isa't isa, yun, babagal yung world economy. Babagal yung world trade. O, kasi mababawasan lahat yun eh. Ayaw niya mapatawan ng higher tax, yung US import tax, mag-produce kayo sa Amerika. Doon niyo lagay yung mga factories niyo, mga production facilities niyo. Ayun yung mensahe niya sa buong mundo, sa mga negosyante. Meron tayong mga produkto na in-export sa US. O, bibili na sa tindahan doon. No? O, ano na yon? Dagdag presyo doon, 17%. Babayaran nyo ng consumer doon. Mayroong risk, magagalit mga Amerikano pag tumaas yung mga presyo ng bilihin. No? Kung tumaas yung inflation, hindi magandang kombinasyon. Ihina pa yung ekonomiya. No? Stagflation. Bago umantong na yun, magka-risk ka ng recession pa eventually.
hindi tayo masyado sa tayo sa services. So, kung may effect man, medyo manageable kasi dahil hindi tayo dependent, no? Kasi yung mga bansang mura yung production cost ng Vietnam, ng China, kahit yung ang daming export-oriented economies dito sa ASEAN at Asia. Thailand, Malaysia, Japan, South Korea. May parts ng ekonomiya na resilient. Hindi naman tatamaan yung services. The Philippines, pinakamalaking source ng nurses sa buong mundo. 20% ng nurses sa buong mundo galing Pilipinas. Seafarers, pinakamalaki rin galing Pilipinas, yung seafarers, mga nagbabarko. 20 to 25%. BPO na, more than $39 billion per year na, at mukhang lumalaki pa. No? We're number 2 in the world after India. Ngayon, dahil higit na mataas, karamihan sa kanila 20, 30, almost 50% na import taxes or tariff. Siyempre, ganun yung pagtaas ng presyo, dagdag. No? Mababawasan yung demand. Pag nabawasan yung demand, siyempre maging mas mahal from the point of view of the buyers sa Amerika. O mababawasan yung pagbili nila. Mababawasan yung benta nila, mababawasan yung kita nila, mababawasan yung mga employment, yung mga kahit yung supply chain, yung mga business and other economic opportunities mababawasan, babagal yung ekonomiya nila. Masyado tayong reliant sa US na 17%. So, dapat itap din na, ang dami na nating free trade agreements Itap nila yung ibang Asian markets, yung ibang markets sa Middle East, sa Europa, at sa South America, no, other than the US, to diversify, hindi lang totally dependent.